lang po. Ah, kung okay lang po sa inyo, salit-salit lang po tayo sa pagbasa. Nandiyan na po ba kayo? Amen. Umpisa ko na po. Thou therefore, my son, be strong in grace that is in Christ Jesus. And the days that thou hast heard of me among the many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Thou therefore endured hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. The husbandman that laboreth must be first partaker of the fruits. Consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, Wherein I suffer trouble as an evildoer, even unto bonds, but the word of God is not bound. Therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. It is a faithful saying, for if we be dead with him, we shall also live with him. If we suffer, we shall also live with him. If we deny him, he also will deny us. If we believe not, yet thou abidest faithful, he cannot deny himself. All these things put them in remembrance, charging them before the Lord, that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the churches. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. And their word will eat us thus, and their word will eat us that canker, of whom is Hymenaeus and Philetus. Who concerning the truth hath written, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor, and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. We also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart. But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender stripes. And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, after each patient. In meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Sabay-sabay po. And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Sabay po. Panginoon, salamat po sa bagay ko po ngayon. Pagkita kami dito. Mag-aaral sa ita, Panginoon. Sa 2 Timothy na ito, Panginoon, may encourage sa bawat isa na kung mga po mga pinagdadaanan namin, Panginoon. Malagpasan po namin ito, may endure po namin ito, Panginoon. Hanggang din po, habang in-endure namin ito ay nagagawa natin yung then po, napanalangin ko po sa Panginoon. Bigyan po ako ng wisdom na may deliver ko po sana ng maayos ang aming salita po. Yun din may mga natutunan ko ng isa.
May lamang po, kayo pong may taas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, yung title po na preaching po ngayon ay title ko po, Be Strong in the Grace of Christ. Dito po sa umpisa. Therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So, yung context po nitong 2 Timothy 2 is si Paul. Sumulat po dito kay Timothy kasi si Paul po sa nakulong po si Paul dito, no? So, parang nagpapalam siya dun sa mga naiwan niya kay Timothy kasi parang nahatulan na si Paul dito. Ngayon, yung sinulat dito ni Paul sa kay Timothy para ma-encourage yung mga tao na kung ano man yung pinagdadaanan nila or yung mga hamon nila sa buhay is hindi yun maging hadlang para magpatuloy sila sa Panginoon. So, yung objectives to understand the qualities of a strong Christian. So, para ma-identify natin kung paano ba talaga maging strong Christian. Kasi minsan, may mga tao talaga, may mga Kristiyano talaga na mahina makaramdam lang ng konting pagsubok, wala na, bounce na, nawawala na bigla. At to learn how to endure the hardship and remain faithful. So, ganun pa rin, no? Ma-endure natin yung mga pagsubok natin, yung hardship, at palagi lang tayong magtiwala sa Panginoon na lahat naman ng pagsubok natin dito sa lupa, malalagpasan natin yun. At pangatlo, na objectives natin, to grow in spiritual discipline and purity. So, yung natin, spiritual discipline natin. So, ibig sabihin yung kung paano tayo kumilos bilang isang Kristiyano, di ba? Kasi meron kasi mga Kristiyano rin na parang hindi Kristiyano kumilos May mga carnal pa rin, may mga ibang ginagawa dito sa paglabas sa church. So, wala silang discipline, no? Hindi sila disiplinado. At siyempre, wala rin silang purity. At last na objectives natin ngayong sa preaching na to apply the truths in everyday life. So, siyempre, para ma-apply din natin yung mga matututunan natin dito sa 2 Timothy. So, yung simulan na po natin, sabi po dito sa verse 1, Thou therefore, my son, be strong in grace that is in Christ Jesus. So, sabi po dito ni Paul kay Timothy, be strong in grace. So, dito, diba nakulong dito si Paul, tumulong siya kay Timothy kasi yung pagka-Kristiyano ka, ma-persecute ka talaga, may hardship na mangyayari sa iyo So, si Paul, iniisip niya na yun, no, kapag si Timothy na naglilingkod sa Diyos, makakaramdam din siya ng persecutions. Kaya sinabi niya dito, be strong in grace, kaya magtiwala siya sa biyaya ng Panginoon. So, ganun din sa atin, halimbawa na lang sa pag-aaral natin, kapag wala rin tayong tiwala sa Panginoon, hindi kasi minsan nawawalan tayo ng nadidiscourage tayo minsan sa pag-attend, inuuna natin yung ibang bagay kaysa dito sa mahalaga. So, yung point ko po dito sa verse 1, be strong in grace, yun lang po yung point ko. So, yung natin, yung strength natin, hindi lang dapat manggaling sa atin. So, ibig sabihin, kukuha tayo ng lakas sa Panginoon at siya naman nang nagbibigay ng mga natin. Basahin natin dito sa Philippians 4:13. Sabi dito, I can do all things through Christ which strengthens me. So, sabi po diba sa point natin, be strong in grace that is in Christ Jesus. So, kapag nagtitiwala tayo sa biyaya ng Diyos, lahat ng isip natin na hindi natin kayang gawin, magagawa natin. Halimbawa lang dito, di ba, sa paggawa natin ng mga projects, sa trabaho, ano pa naman yung isang araw na, di ba, linggo lang naman yun. Halimbawa, yung paggawa nyo ng assignment, di ba, nakatakda sa linggo, hindi nyo ginawa, gumawa lang, hindi kayo mati na linggo, ginawa nyo lang yung assignment nyo, pwede naman sa mas maaga, mamayang pag-uwi. O kaya,
Kasi minsan hindi naman talaga sakto na teacher na ano eh, yung mismong araw na yun eh. Minsan ina-adjust nila yun eh. Yung pagpasa ng ano, assignment or ano man yan. Kumbaga, binibigyan nila ng palugit ng tao. So, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, kala mo, ay, ngayon, kailangan ko na ipasa to eh. Kaso nagtiwala ka. Yung teacher mo ngayon, sabi, ay, baka hindi magawa ng iba to, magbibigay ng palugit. Ibig sabihin, nakating ka na sa church, tapos, nagawa mo pa yung project mo kasi yung teacher mo nagbigay ng palugit. So, ano pa, sa 2 Corinthians 12:9. 2 Corinthians 12:9. Sabi dito, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ Jesus may rest upon me. So sabi po dito, ang biyaya ito ng Panginoon ay sufficient, sobra-sobra para sa atin na naglilingkod sa Kanya. So, yun lang, application natin po dito is kapag nakaramdam tayo ng panghihina or kung ano man yung pagsubok natin sa buhay na pinagdadaanan, is magtiwala lang tayo sa Panginoon kasi siya naman ang may hawak nito ng buhay natin dito sa lupa. Siyempre, siya rin ang magbigay sa atin ng mga pangangailangan natin. Balik po tayo sa verse natin kanina. 2 Timothy 2. Ayun po, yung point number 2 ko po is dito sa 2. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others. So, yung ano ko po dito, point, pass the truth to faithful men or be a soul winner. Kasi, think yung mga pinag-aaralan natin dito, hindi naman pwede natin na sa atin lang, di ba, i-ganun lang natin, no? Yung doctrine natin, dito lang. Okay, ayahan na natin sila. Hindi naman pwede na ganun, no ka? Makasarili ka naman. Tibay mo naman pagka ganun. Kawawa naman yung mga nasa labas na kailangan din ng salitang Diyos. So, sabi ko dito sa Matthew 28, 19 to 20. Ito po, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Amen. So sabi po dito ni Jesus, di ba, bahagi daw po natin ang salita ng Diyos sa mga tao, sa mga lahat ng mga tao na makikita natin diyan. At kasama naman po natin ang Panginoon palagi. Sure, yun lang, maging soul winner po sana ang bawat isa sa atin. Ngayon, paano ba maging soul winner? Siyempre, hindi ka naman magiging soul winner kung hindi ka naman sumasama sa soul winning eh. Inaaral mo lang sa bahay. Tama, inaaral mo nga, okay naman siya. Kaso paano mo ma-apply? Hindi ka naman sumasama. Inaaral ko naman yan, kaso mahirap. Paano magiging mahirap sa'yo? Hindi ka naman nga sumasama. Kailangan sumama ka. Siyempre, pagka sumasama ka, doon mo mabibuild yung confidence mo. Tsaka yung experience mo rin sa ibang tao na makakasalumuha mo. Ngayon, depende na lang talaga sa'yo kung ayaw mong gawin. Or busy ka sa anong bagay na ginagawa mo, wala ka naman talaga ginagawa. Diba, Sabado, wala ka naman ginagawa. Cellphone ka lang or anong ginagawa mo sa bahay mo. Bahay nyo. Diba? Kung yung oras na yun, ginawa mo na lang mag-soul winning, edi sana mas may kapakipakinabang pa yung oras na ginawa mo. At ibalik po tayo ulit sa verse natin, sa context natin po kanina. Yung point number 3 o sa dito po sa 2 Timothy 3-4. Thou therefore endured hardness as a good soldier, Jesus Christ,
No man that worrieth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. So ngayon, ano ba yung soldier? Ano bang kailangan ng soldier para maging soldier siya? Kailangan yung soldier merong discipline. Kasi pag yung soldier walang hindi disiplinado, anong gagawin yun dyan? Baka pag makahawak ng baril yan, pagbabarilin niya lahat ng masama, di ba? Kulong niya yung mga dapat niyang gawin, di ba? At syempre, dapat yung soldier encourage. Meron siyang zeal na gawin yung gusto niya. Kasi pupunta na sa gera, kailangan niya, buo yung loob niya. Halimbawa, pinuputokan siya ng ganun. Uy, bounce na ako. Baka matamaan ako Takot siya, wala siyang courage. At ano pa meron sa isang soldier? Courage and sacrifice. Siyempre, yung soldier, magsasacrifice talaga yan, di ba? Alam niyo yung sa, maraming sa 44. Di ba? Ang dami nila doon namatay para dun sa tawag doon. Kalaya lang dun sa maraming sa mga FPA. Ibig sabihin, talagang kung gusto mong makamit yung kalayaan o yung salvation, kailangan mong mag-sacrifice. Or masama man yun or mabuti. Pag sundalo ka, magsasacrifice ka talaga. And siyempre, last sa kung anong meron dapat ang soldier, focus sa mission. Ano bang mission natin dito? Mission natin. Anong mission ng church na to? Salvation, yung pinakamahalaga sa lahat. Ngayon, kung hindi ka nakapokus doon, salvation na yon. Kung wala ka dito, kung hindi ka nakapano sa one mind natin, diba? Ang gusto natin, maligtas ang mga tao. Ngayon, kung wala ka doon, yung isip mo na sa ibang bagay, hindi ka talaga makakapag-focus sa salvation. Hindi mo magagawa yung inuutos ng Diyos. Ngayon, ito yung mga binanggit dito sa Ephesians 2, alam natin, Ephesians 6, di ba? Ano yung sa Ephesians 6 daw? Armor of God. Yan, Ephesians 6:11 to 17. Ito yung armor of God. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devils. So, pagka sundalo ka, dapat meron kang armor. Kasi kung wala kang armor, sino ka ba? Superman ka ba? Lalakad ka ng ganun dun, bilang babaril ka. Damit mo, Wala na. Yung damit pang Labas na. Diba? Wala ka nun. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. So, pero yung dito, ilaban daw natin hindi sa dito sa katawan natin, hindi tayo may pagsapakan dyan, pagbarilan. Ang laban natin spiritual. So, may mga malinturo dyan sa labas na kailangan nating labanan. Kasi kung hindi natin lalabanan yun, lalaganap yun, at yung mga tao pwedeng malayo sa totoong salita ng Diyos. Tawag doon, magulo yung isipan nila. Hindi na sila maniniwala sa Diyos. Kaya kailangan natin ito. Ano daw yung mga yon? Dito nabanggit dito, di ba? Stand therefore having your loins girt about with the truth. So, yung loins, yung ano po ba yung loins? Nakalimutan ko. Yung dito po, di ba? Yan, kailangan mahigpit yan. Mahigpit na katotohanan. Ibig sabihin naka-steadfast ka sa katotohanan. Hindi yung, kumbaga yung katotohanan mo, paano pag gano'n, no? Babataas. Natatanggalan ka, di ba? So gusto natin, yung katotohanan natin, firm yan. Yung tinitindigan natin. At, in your feet shall be the preparation of the gospel of peace. So kapag kaligtas ka, siyempre, tuturo mo rin sa kanila, kapayapaan. Above all, taking the shield of faith. Ngayon, siyempre, hindi ka naman pwede na ganun lang, di ba? Okay na, may loins ka na, meron ka ng paa,
breastplate, ito pa pala, breastplate of righteousness. Yan, kailangan matuwid ka rin kasi pangit naman yung tinuturo mo, ganyan, ganyan. Tapos yung totoo naman is hindi ka naman pala ganun, mahirap namang magbahagi ng salita ng Diyos natin. So, meron ka lang yun na, di ba, yung kanina, Lloyds, yung katotohanan, breastplate of righteousness, tapos shield, tapos yung kanina, gospel of peace, revelation of gospel of peace, shield of faith, kailangan mo ng shield, pananggalang, kasi gaganon sila, pumapana, bumabaril, hindi mo naman pwede salagin nga yung kanina sa sinasabi natin, di ba? At yung kanina, at ito pa yung pinakamahalaga sa lahat, helmet of salvation. Ngayon, bakit may helmet, yung salvation nasa yung helmet nasa salvation? Yung salvation nasa helmet. Bakit ganon? Tama. Kasi yun yung pinakamalaga, yung ulo natin eh. So ngayon, kung wala kang salvation, paano ka nun? Anong babahagi mo dun sa ibang tao din na mo? Kasi itong ulo natin yung pinakamalaga eh. Mataga ka dito sa kamay, buhay ka pa. Dito sa likod. Eh kung tinamahan ka sa ulo, wala na, patay ka na. Kaya malaga talaga yung salvation, no? At yung sword of the Spirit. Yung word of the Lord. Yung pinakamahalaga sa... At syempre, sasamahan mo yun ng panalangin, at yung, siyempre, pag pupunta ka palagi sa digmaan, hindi natin alam kung anong mga mangyayari, kailangan mo manalangin sa Panginoon para gabayan ka niya palagi. So, ganun din sa atin, kung nahihirapan man tayo dito sa lupa lang naman to eh. At matatapos din naman to pag dumating na yung Panginoon. Siyempre, mag-endure lang tayo. Ano pa? Dito sa 1 Corinthians 16:13. 1 Corinthians 16:13. Was she stand fast in faith with you like men, be strong. So, sabi po dito, stand fast, ibig sabihin tumindig. At tumindig sa katotohanan ay sa pananampalataya. Ngayon, kung hindi ka nakatindig sa pananampalataya, madali kang tangayin ng ibang dyan. Ibang church. Kahapon lang, yung sinilang ni Daddy, na INC, sabi nyo, yung church namin nandito eh. Ayan no, sa Roma 16:16. Yung church nyo. Basahin mo nga dyan. Anong meron siya doon? I salute you. May talino ba siya doon? Wala siyang talino doon, kaya baka lang meron siya. Tapos sabi niya, sige, sabihin mo sa akin kung anong oras meron ka, ihaharap ko sa yung mga ministro. Yung ministro mo na yan, kahit ilang ministro pa yan, kapag ang katotohanan nagsalita, manlalambot yan eh. At wala yung, wala yung panamas sa salita ng Diyos. Yung Panama nila, Roma 16:16, ay simpleng lang yun eh, English eh. Tapos minalit pa. Kaya yun. Yung points number 4 naman po tayo. Balik po tayo sa text po natin. 2 Timothy. Dito po sa 5. And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully. So, yung points ko po dito, discipline yourselves like an athlete po, no? So, bakit athlete? Ano ba meron yung athlete? Sabi po dito, strive if a man also strive for masteries. Kasi yung athlete, ba't siya nananalo? Ba't mananalo yung athlete? Magaling siya. Pero syempre, may criteria kasi 'di ba pag athlete, 'di ba halimbawa si Carlos Yulo pagka
gumaganon-ganon siya, tumatambling-tambling siya, ganun. May mga perfect na ano yan, na score. So, yung athlete daw may sinusunod na rules, syempre. Kapag ka lumagpas ka dun sa rules na yun, eh, ano ka, tawag doon, mababa yung ano, mababa yung score nun. Syempre, pwede ma-disqualify. At nagtitraining din sila araw-araw, syempre, para magawa nila yon. Ngayon, kung hindi sila nagtitraining, baka pag nandun na sila, magtalo sablay yun. Imbis na manalo, no, malumpo. Stay focus, no? Kasi kung hindi ka nakapokus sa kung anong ginagawa mo ngayon dito, ay ibang bagay na nakapokus ka, hindi mo rin magagawa yung ano dapat mong gawin. At syempre, pag athlete, running with purpose. Ngayon, yung purpose, anong purpose ng athlete para bakit siya sumali doon? Manalo, syempre. So, anong purpose natin? Ba't tayo nandito? Magkaroon ng maraming reward. So, maraming rewards. Tama naman yun. Tama yun. At syempre, ma-spread natin sa tahan. Syempre, at maligtas din yung iba. Amen. Sa 1 Corinthians 9:27. 1 Corinthians 9:27. But I keep under, tama ba ako? 24. Ito pala. 24:27. Know ye not that they which run race, all but one receiveth the prize, so run that he may obtain. Ano daw ma-obtain natin? Kapag ito dito. Prize. And every man that striveth for the mastery, yung kanina na natin, temperate in all things, may tawag na. Temperate. Ano gusto na ng temperate? May tiyaga sa lahat ng bagay. Now they do it, obtain corruptible crown, but we an incorruptible crown. So, sa atin daw, yung mga hindi nasisira. Dito sa lupa kasi yung medal, pagka binigay sa'yo, pinakalawang din minsan, peke pala. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I not as one that buildeth the earth, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. So, yun lang po. Sa Hebrews 12, 1-2. Hebrews 12 pala, 1-2. Yes. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Looking unto Jesus the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of God. So, ngayon, para tayo may isang athlete or mas, tawag doon? Ma-stand or sa hardness natin. So, dapat maging athlete tayo. Ano kung maging athlete? Kailangan lagi tayo natin-training. Ano yung training natin? Yung salita ng Diyos. Amen. At lagi tayo nananalangin na binabasa natin yung Bible. Siyempre, yung so yung ano natin, yung pananampalataya natin, dapat palagi natin i-exercise kasi manghihina din yung katawan, yung ano natin, yung spirito natin. Sa point number 5 po tayo. Balik po tayo kahit sa 2 Timothy 2.
po dito sa point number 5 sa verse 6. The husbandman that labored must be first partakers of the fruits. So yung vice ko po dito, work like as a faithful farmer. So ano ba yung farmer? Ano ba ginagawa ng farmer? Nagtatanim. Siyempre, ang farmers, gumigising ng maaga. Kasi yung oras nila, nakasalalay kung gano'n sila kaaga gumising eh. Ngayon po, hindi sila gumising ng maaga. Pag nagtanim sila, yung halimbawa sa panahon, titignan nila, baka umulan. Ngayon, okay lang pag umulan. Eh kaso bagyo pala yun. Siyempre, pag nagtanim sila din doon, basta sayang yung tinanim nila. Kasi gaganon din ang bagyo. So, gigising sila ng maaga para magtanim at nagtatrabaho. At ganun din, consistent sila sa araw-araw nilang ginagawa. So, ganun din sana tayo dito, no? Kapag nandito ka sa church or susunod ka sa gawain ng Diyos, is dapat maging consistent ka sa anumang ginagawa mo. At syempre, may patient. Kasi hindi naman palagi na minamadali mo yung isang bagay eh. Kailangan talaga niyan, patient din. Dito po sa 7, consider what I say, the Lord giveth the understanding in all things. So, basahin po natin dito sa Proverbs 2:6. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. So, pagka ginawa natin yung buhay ng Diyos or sumunod tayo sa Kanya, bibigay niya yung mga kailangan nating understanding or yung wisdom na kailangan natin. Sa point 6 po, sabi dito, sa Timothy 2:8. Remember that Jesus of the seed of David was raised from dead according to my gospel. So, yung simple lang po yung points ko dito. Remember Jesus. So kapag nahihirapan tayo or may pinagdadaanan tayo sa buhay natin, siyempre, kailangan nating, ano pa ba gagawin mo? Remember, lagi mong, alalahanin si Jesus na lagi kang ginagabayan sa anumang mga pagsubok mo. Siyempre, di ka mabibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi mo kaya eh, di ba? Bibigyan lang sa'yo yung kaya mo. Ngayon, malalagpasan mo rin naman yun kasi walang binigay nga ng Diyos na hindi tayo. Sa Hebrews 12:3. For consider him that endured such contradiction for sinners against himself, lest ye be wearied or faint in your minds. So, consider natin palagi si Jesus kapag nangihina tayo or feeling natin is hindi natin kaya lahat. Lagi lang natin tandaan si Jesus nga namatay para sa atin. So, ganun pa kaya yung problema natin sa lupa. Sa point 7 po, sa 14 to 16, 14 to 16. So, hindi ko na po pabasahin na parang mabilis lang. Kasi 34 minutes na po yung dito. Yung points po dito, avoid foolish arguments. So, nabanggit po kasi dito, of these things, put the remembrance, ano dito, ito po, ayan. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness, and there will build it Asad that a conqueror whom is Hymenaeus and Philetus. So, yun po yung kahapon, no? Gusto nang matanda ka po, parang debate na yung mangyari. So, wala talaga siyang doon. Yung mga niya, foolish arguments lang. At wala siyang matawag doon,
hindi siya magpa-prosper doon. Kung ba, wala siyang wisdom na makukuha. Laki lang ng ulo. Kasi iniisip nila, ayun nga, yung church nila nasa Bible. Titus 3:9. But avoid foolish questions and genealogies and contentions and strivings about the law, for they are unprofitable and vain. So, malinaw po, di ba? Avoid daw natin yung foolish questions and genealogies kasi and contention and striving. Kahapon, halos may pag-away na eh. Kasi, ano yan, ganyan eh. Wala namang kayo sa ano eh. Ngayon, ano daw tawag sa kanila? Unprofitable and vain. So, walang kabuluhan. Proverbs 26:4. Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. Amen. So, yun. Malinaw yun, no? Pero, binaningan lang din namin siya kahapon, no? Sa mga pwede niyang makakasalubong. Ngayon, ayaw niya makinig, bahala siya. Nasa sa kanya na yun. Sa 8 po. Points number 8 po tayo dito sa 2022. 2 Timothy 20-22. Yung point ko pa dito, cleanse yourselves to be a vessel to honor. So, nabanggit po kasi dito yung mga, yung a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for master use. So, kapag gusto natin maging kagamit-gamit sa Diyos, siyempre, kailangan maging tayo, malinis sa mata ng Diyos, di ba? Yung tipong yung tipong hindi wala kang kasalanan, pero siyempre hindi natin maiwasan walang kasalanan, di ba? Yung parang gano'n lang na pag umarap ka sa Diyos, wala makikita sa yung kaya or sa ibang tao na putas, kasi ginagawa mo yung gawain ng Diyos. So sabi dito, gold and silver, pag yung gold and silver, ano ba yung nireference ng gold and silver? Yeah. Ganyan, pure. Kasi pag yung gold, wala siyang halo. Kailangan pure tayo sa mata ng Diyos. And wood, and dito sa Psalms 24:3-4. Psalms 24. Who shall ascend? Tama ba? Who shall ascend to the hill of the Lord, or who shall stand in his holy place? He that hath cleansed hands and pure heart, who hath not lifted up his souls unto vanity, nor sworn deceitfully. So, ayun, Amen. kailangan malinis tayo sa pagkaharap tayo sa Panginoon. At yung puso natin, walang bahid ng wickedness Amen. o panluloko sa mga sarili natin. 1 Peter 5:16. First Peter 1 pala. Peter 1:15-16. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all matter of conversation, because it is written, be holy for I am holy. So, ano na po yun. So, sabi ng Panginoon is dapat maging banal daw tayo kasi banal din ang Diyos. Last po na point na po natin to dito sa 24-26. 2 Timothy 24-26. And the servant of the Lord must not strive, but gentle in all men, up to teach, patient, and meekness, instructing those that oppose themselves. If God peradventure
will give them repentance and acknowledging of the truth, and that they may recover themselves of the prisoners of the devil who are taken captive by him at his will. So yung points ko po dito, be, sabi po dito, diba, gentle. So yung points ko, be gentle but firm with others. Kasi kapag nagtuturo tayo ng salita ng Diyos, may mga tao talaga na pagka nakaliga katotohanan masasaktan eh. So, pagka, di ba pagka tawag doon, follow up, di ba pag nagpa-follow up tayo ng mga tao dito sa isang mga lugar doon sa Doña Pepeng, kailangan maging gentle tayo at alalayan natin sila kasi di natin din naman alam kung ano yung mga pinagdadaanan nila, di ba? At ganun din dito sa church, pagka tinuturo sa atin yung totoo, siyempre, masasaktan din tayo. Kasi totoo nga kailangan maging gentle din tayo sa iba. Siyempre, pero hindi lang gentle, dapat firm. Ibig sabihin matatag, matibay. Yung ano natin. Yung tawag doon? Panindigan. Panindigan natin sa iba na gusto natin silang maakay dito. Amen. Amen. Restore in meekness sa Galatians 6:1. Galatians 6:1. Whether a man be overtaken in a fault, he which is spiritual restore such an one in the spirit of meekness, enduring thyself, lest thou also be tempted. So, restore natin yung mga nanghihina or mga dito sa church may pinagdadaanan. Sana mag-endure lang tayo sa salita ng Diyos. Be strong in grace that is sa kanina. Yan, be strong in the grace that is in Christ Jesus. So, yun lang po yung preaching ko. Maraming salamat po. Amen.